Hello, fire signs, Leo, Aries, and Sagittarius. Ito na po ang inyong weekly kapalaran horoscope para sa bagong linggo na ito ng taon January 22 to 28, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga fire signs. Okay. Fire signs, ano maiwan natin para sa kanila? Message. Fire signs, ano maiwan natin message ngayong linggo para sa mga taong maring nakapakinig nito? Fire signs. Okay. Okay. The Sun is here. The High Priestess reverse. The 8 of Swords reverse. 5 of Pentacles reverse. And the 8 of Pentacles. Okay, maganda. Andito ang enerhiya para harapin ang buhay, life in general. Tayo po ay general message. Just only take what resonate kasi tatlong sign kayo ngayon. Aries, Leo, and Sagittarius. Yung energy, the Sun, magiging positive lang. Ano man ang pwede nyong maramdaman or iba to sa inyo ng buhay, ngayong linggo, tayo po ay weekly kapalaran. Mananatiling positibo. Okay. Ang gaan lang, ang light lang, ang bright, maliwanag, may klaro ang mga bagay-bagay sa inyong sarili, kung paano nyo dinadala ang inyong mga sarili bilang isang individual sa relasyon, trabaho. Hindi magiging mahirap. May kadalian ngayon. May kagaanan. The 5 of Pentacles, 8 of Swords. Marahil kung ang ilan sa inyo, ito, unang mensahe rin na nakikita ko dito pagdating sa usaping pera, kung meron kayong medyo hindi ganun naging maganda yung flow, kumbaga nitong mga unang linggo ng taon or nitong mga nakalipas na linggo lang, then i-claim na po natin. Kaya marahil may kagaanan, very light yung pakiramdam nyo this week dahil maganda yung flow, okay? Or meron na talagang meron kayong matatanggap na kasagutan sa ilang concern nyo when it comes to money. Okay? Other messages. Work-wise, the 8 of Pentacles po ay narito. Ayan. Okay, tayo po ay live na live sa ating FB. Ganun din, ano, may iwan ko. Very light, very light. Kumbaga, makakasabay kayo sa ilang katrabaho, sa inyong boss. Actually, hindi imposible na merong ma-attract sa inyo, ma-inspire, or ma-impress sa inyong ginagawa. Kasi andito lang yung enerhiya nyo, ang positive ng aura nyo ngayong linggo. Fire signs. So, ito, mahalina. Or, di ba kapag positive tayo, yung aura natin sa work, man, sa bahay, nasan man kayo, nakakaano to eh. Kumbaga, anong tawag dito? Tulungan nyo ako, guys. Ano tulungan? Humingi ng tulong sa live. Hindi. Kumbaga, yung anong oras na kasi, guys? Wala pang tulog ang Moonshad. Mag-aalas 5 na po ng umaga. Oo. Kumbaga, addictive. Addictive, hindi. Yung pinaka-word, hindi mahuli ni Moonshad. Nasasalin. Kapag positive tayo, nagiging positive din. Yung pinaka-word natin mahagila. Nagiging bright din. Or, kayo tong maglalaan ng kaliwanagan sa ilang tao sa inyong paligid. Kayo yung, ang datingan ay parang mga happy-go-lucky ngayong linggo. Or, yung inyong positivity, nakakaano siya eh. Nakakahalina. At, nakakasagap din ng energy itong paligid nyo. Yung mga tao sa paligid nyo. Okay? You will shine this week. Fire signs. Okay.
Actually, life in general na ito, andito na lahat. May pagsunod sa inyong mga nararamdaman, sa inyong mga puso, sa inyong mga passion, o yung kahit sa simpleng hilig nyo lang ito. Or maybe isang message po rin yun, nasundin mo na. Kung ano yung mga gusto mong gawin, bigyan mo ng prioridad. Sports ba ito? Or yung inyong mga inner calling na matagal nyong hindi nabigyan ng pag-aksyon, or hindi nyo nabigyan ng prioridad, hindi nyo nabigyan ng inyong mga sarili ng tsansa dahil sa busy or sa ilang bagay na inunan nyo, then this time, papaangat din. Aangat din po kasi talaga yung, para kayong mga bata lang na nag-e-enjoy or sasabay sa buhay. Kaya man minsan nagiging negative ang ilang bagay. Yung inyong mga inner child, ayan, andito rin. Parang hindi kayo affected, man yung negativity sa paligid. Umaakit lang kasi dito yung energy. Okay? At pag level up, sige, claim na natin ito when it comes to work, especially na aking na-mention. Hindi mapipigilan kasi yung pag-angat ng inyong enerhiya this week. Okay, na-mention ko yung bata, So, kung meron na kayong mga anak, spend more quality time kasama sila. Or yung inner child na aking na-mention, maaaring kayo mismo ito, na parang isang bata lang na nag-e-enjoy or mag-e-enjoy ngayong linggo, isang mensahe rin na ma-add ko po dito, ay bumalik ka, okay? Or kahit sa yung isipan or pakiramdam lang ito, connect with your loved ones. Kahit over the net lang na malayo sa mga mahal sa buhay. Maybe isang indikasyon ito na kasi parang reversal tayo every time. Dalawa yung meaning nito eh. Sabi ko nga, maaring merong magpalayat, kayo itong magiging inspirasyon ng ilang tao sa inyong paligid. Parang merong nakakamiss sa'yo dito, fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. At ito yung mga mahal mo sa buhay. So, malaking bagay na nakakamusta mo sila. Kahit over the net lang po ito para sa ilan na malayo sa pamilya. Spend more quality time kasama sila. Okay? Ang saya lang. Magaan. Ang joyful and meaningful ng linggong ito. Nung pwede nyong maramdaman, ma-experience. So, i-claim na natin itong mga kagaanan, kaalwanan, at i-priority rin, okay? I-priority nyo rin yung mga gusto nyo. As I've mentioned, yung mga hilig nyo. Yung kayo. Patuloy itong i-work out sa inyong mga paraan kung saan ay nananatili at napapaangat nyo yung pagiging positibo. Ngayong linggo, para sa inyo, fire signs. Hello, Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Ito na po ang inyong reading. Weekly Kapalaran Tarot po tayo para sa bagong linggo from January 22 to 28, 2024. Kuha lang po tayo ng ilang messages para sa inyo, as usual. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Earth signs. Earth signs, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, nabagsak na. Okay, so may ilang cards na bumagsak dito. Okay. The Emperor is in reverse. Six of Cups. Four of Swords reverse. Okay, medyo marami na pala sila. The World is in reverse. Earth signs. Three of Pentacles reverse. Knight of Cups, the Death card, hindi po kailangan katakutan. And the Eight of Wands. Okay. Earth signs. Okay.
Ngayong linggo, Earth Signs, I feel with your cards po that you will be ready to take on adventure or i-level up ang mga bagay-bagay sa buhay, relasyon, pamilya, or personal relationship. Kahit sa simpleng plano pa lang ito, tayo po ay weekly kapalaran, horoscope. Alam nyo, kanina pa sa ilang unang elements, umaangat po ang 8 of Wands. This is a travel sign. So, maaring kahit sa simpleng planning lang ito, yung inyong mga imaginations ay umaangat or aangat this week. Okay? Patungo dito sa ilang plano nyo pang marating, matutunan, ibigin, ayan, or mapalalim na relasyon. Ang ganda. May ilang bagong simulain. Kahit ngayong linggo, maaring dumadaan na kayo paunti-unti sa transformation, transition ng buhay. Halimbawa po, the world kasi ay narito kung meron kayong ilang pinoproseso, travel, in regards travel, ilang pinoproseso na papeles, ayan, visa, documents, or even legal documents. Guys, kung ilan po sa inyo ay may plano ng magpakasal, andito po yung magandang flow, pero unti-unti. Again, kahit simpleng plano pa lang po, again, okay? Tayo po ay general message, 3 sign kayo. Just only take what resonate, elements, earth signs. That card is an indication na merong ilang bagong simulain ang naghihintay para sa inyo. Pero, dito, meron din kayong iiwan or tatapusin. Kahit sa simpleng pakiramdam lang. Diba kapag, ito sa mas practical, kung mag-apply na meron kayong papakasalan or magpapakasal na kayo, diba, meron kayong iiwanan. At yun yung nakalakhan nyo, nakagawian nyo. Buhay, pamilya, maiwan nyo na yung mga kapatid nyo, yung inyong mga magulang. Dahil nga, haharap na kayo sa ilang bagong simulain sa inyong buhay. Okay, other messages. Kung kayo yung mga estudyante ngayon, meron kayong ilang lakarin o ilang pinoproseso, higit na i-focus sa buhay pag-aaral. At maganda yung flow, okay? Kung kayo gumagawa right now ng inyong mga thesis, okay, nagdi-defense kayo, defend, lumalaban, maganda yung flow. Okay, huwag kayong kabahan. Ilaban nyo yan. Other indication, the 4 of Swords. This one is in reverse, the 6 of Cups. Maybe isang indication, message na kailangan marinig na magpahinga. For some of you, lalo pa, the Emperor, kung meron kayong, well, regardless, kung kayong merong boss or kayong mga self-employed or may ilang kliyente kayo na minsan nakaka-stress, minsan, alam mo yun, medyo possessive or nagiging mapag-ubli ka kahit hindi mo nagawain. Yung ganon, minsan, hindi ba iwasan, di ba? Stressful ang buhay, trabaho. So, isang indikasyon po ito na magpapahinga, mag-relax, kasama ang ilang kaibigan, especially itong ilang tao na hindi mo na madalas nakakasama or nakakausap, deserve ang pahinga, makipag-socialize. Lalo pa kung dito ka sa alam mo ay makakapag-unwind naman, yung isipan mo, okay, marirelax. Deserve yan. Okay. Okay. Other messages, balik tayo, love reading. For some of Knight of Cups kasi ay narito the Death card. Merong someone na parating para sa mga earth signs. Single. Ngayong linggo, lalo pa kung willing naman na kayo, kung open kayo, wala pong imposible na may paglalim ng connection. Bago, someone new. Okay, it could be someone new for some of you. Or for in a relationship na mention ko yung marriage, okay? Ang ganda nung luck. May luck dito para sa inyo. Yung flow, magiging maganda, yung movements, or kahit sa simpleng, reversal po tayo every time, so maaaring merong love or marriage proposal ito,
merong offer kung saan kayo ay higit na magiging masaya, or lugar kung saan kayo magiging komportable. May magandang movement. Kanina pa si Moonchild sa maganda, so sana all na lang kami. Hindi. Ang healthy, yung nakikita ko dito, ang gaan ng flow ngayong linggo, maparelasyon man. Sa trabaho, yes, medyo may pagka-stress tayong nakikita, kaya pinapaalalahanan kayo na magpahinga rin. Okay? Singles, again, you might meet someone new na may kaugnayan, pwede rin when it comes to work. Okay? Or merong isang tao na pwedeng tumatak sa inyo ngayong linggo. Kasi the death card, medyo malalim ito. Someone new, something will end to make room for something new. Lalo pa para sa ilan na meron pang ilang dalahin or dumadaan sa healing stage ngayon, healing process, emotionally, physically. Hindi posible na merong isang tao na tumatak sa inyo ngayong linggo na pwedeng mag-iwan ng impact or influence. It could be positive or negative. Love life, pwede rin. Life in general na tayo. Pero pwedeng itong taong ito ay makapag-iwan, yun nga. Kumbaga masasabi nyo na ay iba. Iba yung kanyang enerhiya. Pwede niyang mapahilom kahit sa simpleng opinion or pagpapayo lang ito. So be open lang din sa ilang possibilities kasi Three of Pentacles is in reverse. Siyempre, paano naman natin matatanggap itong ilang nakikita nating magandang flow, guys, kung mananatili tayo sa ating mga comfort zone. So, wala, totoo naman yan. Oo, parang message din kay Moonchild to. Sobrang walang mangyayari sa ating mga safe or comfort zone. So, galaw-galaw, labas sa inyong mga, kasi as a earth signs, may tendency na grounded lang kayo. Kumbaga, kung saan yung nakasanayan, madalas doon tayo. So, be open sa ilang possibilities dahil walang imposible ngayong linggo, magaganda ang pwedeng tumating. Magagandang posibilidad kung saan kayo ay mas patungo pa sa inyong mga personal growth in life. Huwag kayong matakot na sumubok or mag-reach out, take new chances, take risk. Ayan. Sabay lang. Be open. And be honest sa iyong pakiramdam. Para sa inyo, ngayong linggo, earth signs. Hello, air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran horoscope from January 22 to 28, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga taong ito, air signs, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Air signs. Ngayong linggo, bagong linggo. Ayan, may umaangat. Okay. Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, anong ma-add natin? Ayan, may ilang cards na pong bumagsak. The King of Wands, the Seven of Wands ay narito. Four of Wands, reverse. Okay, so more on ano to. Six of Pentacles, the King of Cups, King of Pentacles, reverse. Two of Wands, reverse. The Five of Swords. So, may ilang reversal cards po tayong nakuha dito, pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Meron lang pong ilang kalakip na mensahe ito. Okay. Hindi ko ito tatamisan, air signs, pero wag lang din po lalaliman. Pero, reversal cards, maring ito minsan hirap i-mention ng messages, may ilang tension. Hindi kailangan laliman kahit sa simpleng tension or hindi pagkakaunawaan or kayo po ito mismo na minsan kasi hindi agad-agad ay nagiging klaro sa atin, sa ating isipan. Hindi natin naiintindihan agad-agad ang isang bagay, ang isang tao, ang buhay, life in general.
At dito tayo ay naguguluhan. Mas naguguluhan sa ilang pwedeng ganap, okay? Merong ilang unexpected or unpredictable, unusual na pwedeng maganap this week para sa inyo. Bagay, tao, na hindi nyo inaasahan na ito humihina yung boses ni Munshal. Baka meron kasi kayong kumbaga, hindi kayo magkasabay. Ngayong linggo, tayo po ay weekly. Kahit sa inyong sariling pakiramdam ito na hindi masyadong okay at mababalutan kayo ng negativity, okay, na ayaw natin. May iwanan ko, mula dito sa ilang unang bumagsak sa yung baraha, air signs, na hindi po ito yung best time or best week. Weekly naman tayo, hindi ito yung week para kayo bumuo ng malalaking desisyon or importanteng desisyon, big decisions. Kasi parang hindi masyadong klaro right now ang ilang bagay-bagay. Okay, if ever mag-apply po ito sa inyong tayo ay elements by elements, tatlong signs, just only take what resonate. Kung saan kayo higit na reflect or mag-a-apply ang sitwasyon. Maaring ito po ay katrabaho, kapamilya o kapareha. So, napakalawak. Maaring meron kayong simpleng tensyon. Kung hindi man tensyon, maybe isang message po ito na ito yung best week na pagnilay-nilayan ng inyong buhay, relasyon sa pamilya, ayan, sa ilang katrabaho o kapareha. Paangatin nyo ngayong linggo yung pag-unawa, yung respeto. Kung hindi best week na bumuo ng major or big decision, best week naman ito para i-evaluate, i-assess, paangatin yung communication, communicate with your partner, with your person, with your family, bumuo kayo ng meaningful conversations or heart-to-heart talk ngayong linggo. Maaaring maging malaking tulong. Okay? Na nagiging klaro kayo sa isa't isa. Kung ano yung mga plans niyo. Future plans ba ito? Kahit sa simpleng ideya or pagpaplano, merong umangat na travel din dito or paglagay na sa tahimik. Merong magpapakasal. Kahit sa simpleng pagpaplano lang. Okay, tayo pa ay weekly. I-consider nyo yung connection, yung malalim na pag-uusap or pakipag-ugnayan sa mga taong ito. Lalo pa nga po kung mag-apply yung hindi nyo inaasahan na ganap. Kasi maaring, this is about sa work. Kung sa work man ito, may ilang adjustments kayong kailangan. Kahit sa simpleng, kailangan gawin or paangatin yung pagiging flexible. Kahit sa simpleng schedule nyo lang ito, kumbaga, maiba, alam mo yun. At dyan magkaroon ng tensyon sa ilang katrabaho, or kung sa pamilya, sino yung nakukulangan, or sino yung sumusobra, yung ganon. So, pag-uusapan, napakahalaga. Communication is the key, lalo pa kung meron kang nais talaga iparating. Yung inyong mga nararamdaman. Lalo pa, kung hindi okay ito, or hindi na nagiging madali for you, napakahalaga na nailalabas mo yung gusto mong iparating. Okay? Umangat yung pagbibigay. The Six of Pentacles, kita mo siya. The Four of Wands, maring kayo yung higit na mag-a-adjust dito. Sabi ko nga yung adjustments, yung pagiging adaptable. Kasi kayo yung mga air signs, balance naman. Dalawa lang ito, maaring kayo itong merong pagbigyan or meron talaga kayong matatanggap para sa ilan sa inyo. Gemini, Libra, Aquarius, merong matatanggap na ayuda. Ayan, mula sa pamilya, kapareha, or trabaho. Tatlo yung umaangat dito, guys. Okay? Biglang tatlo kayong sign. So, okay. So, balik po tayo pagdating sa relationship. Kung dito yung unexpected
or unpredictable na ganap. Weather. Ayan. Meron kayong, meron kasing tensyon na hindi okay, may ilang laban na minsan kayo lang yung nakakaalam, na minsan mahirap ang hawakan. So, be open this week, air signs. Hindi nyo kailangan dalhin lahat. Hindi kayo nag-iisa dito. Hindi nyo lahat kailangan. Kimkimin lang yan, okay? Ilabas kung kailangan yung mag-speak up. Gamitin yung inyong mga boses. Sa tamang paraan lang din, okay? Huwag nyo lang kasi parang may mga pakiramdam kayo dito na sinasarili nyo lang madalas. So, speak up. Use your voice. Napakahalaga na gamitin nyo yung pagkonekta or paggamit ng communication this week. Especially po ito na nga, na-mention kong unexpected. At tayo, parang kailangan ko mag-add. Unexpected ganap sa relasyon. Maaring merong ma-reveal. Dalawa lang ito. Meron pang katotohanan na umangat. Reversal din po tayo. So, maaring kayo yung Kayo yung magpapaangat ng katotohanan ito. Meron kayong sasabihin, ipapamalita. Or meron talaga kayong mismo matatanggap na balita or impormasyon or katotohanan. It could be positive or negative as I've mentioned. At dito angat ang inyong emosyon. Ano man ang umangat at talagang matanggap ninyo, air signs, pag nilay-nilayan, okay? The Hermit, yung pinakahuling mensahe. Humihingi pa ako ng isang message. Kailangan yung maging matalino na dito. Matalino. Kasi parang puso at emosyon ang umaangat sa akin nakikita. Kayo yung mga intellectual science. Pero this week, maaaring umangat yung inyong mga pakiramdam sa ilang tao sa inyong paligid. Magnilay-nilay ngayong linggo. Ulitin ko, hindi ito yung best time para kayo ay bumuo ng mga desisyon or pag-aksyon na hindi pa klaro, wala pang liwanag. Ipoproseso muna. Step back, pause, pahinga. More me time, reflect. Okay, the Hermit. Sa lahat ng umangat ng baraha, parang iniiwanan tayo ng clarification with the Hermit na more me time. Diyan kasi maaring mas may proseso nyo. Kung nanaisin, take a journal, magsulat ng inyong mga nararamdaman. Lalo pa, sa realidad, alam ko, hindi naman lahat ay mayroong someone na malalapitan or mapagkakatiwalaan or masasabihan. Take a journal. Kahit sa inyong mga simpleng-sipi lang ito, payo lang naman yung Moonchild. Sa inyong mga cellphones, inyong mga nararamdaman, and also, yung connection nyo pagdating sa inyong mga faith, maging ano pa man po ang inyong religion. Okay, have faith. Napaka-powerful. Alam naman natin na napaka-powerful ng prayer. So, pray lang din. Lalo pa sa mga panahon na pakaramdam mo ay mag-isa ka or nag-iisa ka. Isang mensahe na hindi ka nag-iisa, air signs. Okay, kapit lang, laban lang mula dito sa ilang ganap. Ngayong linggo, medyo may pagkamalalim. Pero, tiwala. Have faith. Para sa inyo, ngayong linggo, air signs. Hello, water signs. Cancer, Scorpio, and Pisces. Ito na po ang inyong reading weekly kapalaran. Horoscope po tayo, tarot scope, from January 22 to 28. 2024, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga water signs. Cancer, Scorpio, and Pisces. Anong maiwan natin para sa kanila? Tayo ay live na live sa ating FB. Mamaya babalikan ko po yung mga nagko-comments. Pero para sa mga water signs, message. Para sa linggong ito, anong maiwan natin para sa kanila? Mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Cancer, Scorpio, and Pisces. Water, ayan. At ba tayo dito?
Pisces, Scorpio. Okay. Okay, so may ilang unang baraha. Mag-add pa tayo maya-maya. The 8 of Wands, 8 and 7 of Wands. The Page of Swords and the Page of Cups. Okay. Pages. So, merong balita, impormasyon, merong parating sa inyo. Kung hindi man ito isang bagay, maaaring ito po isang tao, or mula sa pananalita sa pamamagitan ng komunikasyon. Napakalawak po niyan. Ang light lang ng mga bagay-bagay ngayong linggo para sa inyo. Page of Cups. Kumbaga, chill. Hopefully, maybe isang message po ay, na ano yun, no? Mag-chill naman ngayong week. Maangat yung travel dito. It doesn't matter po kung ito ay long or short trips, water signs. So, maybe isang message yun. Lalo pa kung itong mga nakalipas na linggo or holiday, dumaan, sobra kayo nagsipag. As a Cancer, nag-highlight kasi sa inyo. Cancer, Scorpio, and Pisces. Ayan, yung buhay trabaho, kahit pa holiday season, nag-push, nanlaban, may ilang gawain. And this time, isang mensahe po ito na magpahinga rin, mag-relax, deserve ang mag-unwind. Okay, when it comes to work, lalo pa kung nanlaban talaga kayo nitong mga nakalipas. Then this week, tayo po ay weekly, deserve ang pahinga. Para rin from time to time, kailangan din nating paangatin or yung recharge na tinatawag, mag-recharge ng energy. Para rin, higit mo rin matugunan palalo yung mga pangarap mo sa buhay. Negosyo, businessman, work. Okay, yung unang-unang umangat dito para sa inyo, water signs. Other messages, pagdating sa love, okay? Kasi may pagka-light, ang gaan lang, nung flow, relationship-wise, single, okay. Pages, umangat dito. Sabi ko nga, maring merong magpadala ng message, kahit over the net lang ito. Merong magparamdam, maangat yung inyong mga beauty and charm. Yung inyong mga romantic side, or talagang may pag-angat ng buhay pag-ibig this time. This is the best week na i-share or i-connecta mo rin ang iyong sarili sa ilang taong ito na pwede mong makasalamuha. Be open sa ilang possibility. Single, kung ready na kayo ngayong linggo, umaangat yon. Maganda po kasing takbo. 8 of Wands ay narito. Yung flow, yung movements. So, syempre, take advantage natin to. Meaning, kasi, maring higit kayo magkaunawaan ng iyong kausap. May pagkaklaro, may pagkatotoo, may pagka-genuine. Kung sino man yung pwede mong makilala ngayong linggo or makausap, makakonekta. Ayan. May kilig, kumbaga. Okay. So, for those who are in a relationship, maybe doon po mag-apply yung travel. Meron kayong ilang plano ngayon. Kahit sa simpleng ideya, ilang travel plans ba ito? Or isang mensahe to communicate with your partner this week. Communication is the key. Kasi, sabi ko nga, may pagkaklaro, maganda yung flow. Meron kayong chance na i-enjoy yung company ng bawat isa lalo this week. So, ano pa man po ang inyong relationship status, magpahinga, mag-recharge, magpalakas ng energy. At saan ba tayo humuhugot? Saan ka ba humuhugot ng iyong lakas? Sa iyong mahal sa buhay, di ba? So, yon. More time, more quality time kasamang pamilya or your partner. Okay, so ay tayo ng ilang message pa dito. Water signs, anong maiwan natin para sa kanila ngayong linggo? Ano pang message? Okay, may naangat na dito. Uy, may pag-release ng ilang negatives. Kasi nga, marirefresh kayo. Wow, marirefresh.
Pahihintulutan ang mga sarili na mag-unwind, lumabas-labas naman. Okay? Self-love, self-care, ano pa man ang inyong estado o kinakaharap na sitwasyon ngayon. Lalo pa kung kayo ay mga providers, breadwinners, deserve ng something this week. Sa paraan na kung saan ayan, mekos-mekos na po. Walang edit-edit to guys ha, diretsahan na. Live na live po tayo kung saan po kayo ay makakapagpahinga or makakahinga sa ilang hindi naman problema kasi lalo pa problema, part yun ng buhay, ilang stress sa trabaho, ilang alalahanin, huminga naman, ayan, para makahinga dito sa ilang responsibilities na ito. Maybe kailangan marinig ito ng ilan sa inyo. Kasi halimbawa, kung kayo ay mga single, ready na tumingle, pero walang time, alam mo yun, dahil nga sa trabaho, pamilya, ilang gawain. So, paano na? Umaangat po dito yung magandang posibilidad na mayroong pwedeng pumasok sa inyong buhay. Kahit ito hindi ko ipinapayo, pero kahit over the net lang ito, yung romance, may paglalim, may pag-spark sa inyong sektor ng pag-ibig. Sa inyong mga love life. Okay? So, deserve ang sumaya, ang magpahinga, mag-relax. Umaangat din po kasi dito yung inyong mga creativity, yung pagiging malikhain, madiskarte sa buhay-buhay. Life in general. Tayo po ay general reading. So, pahintulutan ng sarili. Patungo ka pa doon sa iyong mga personal growth or spiritual growth na napakaganda. Spend time. Ano man po again ang inyong mga paraan. Tayo ay general message, 3 signs ito. Cancer, Scorpio, and Pisces, water signs. Saan man nag-highlight ang inyong mga buhay ngayon. Lalo pa doon sa sektor kung saan kayo ay makapagpahinga. Yun yung pinaka-message ko dito. At marirelax. Kikinang, mag-glow up, magpaspa, magpasalon, ayan, magpaganda, magpalakas. Okay? Kasi maaring sa mga susunod na linggo pa or buwan ng taon ay higit kayong maging busy. Then this week, isang message po ito na paangatin yung kayo naman din. Yung more quality time sa family, ano man ang paraan nyo para lumakas, or more me time or private time ngayong linggo para sa inyo, water signs.